Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa Pasig City Hall. Natapos na nga ang eleksyon at naipanalo pa rin ng kasalukuyang mayor ng Pasig City ang ikatlo at huling termino ni Mayor Vico Sotto. Ito na nga ang kanyang legacy project, ang 9.6 billion na bagong Pasig City Hall campus. Ito na pala ang latest na progress, ongoing na ang demolition sa Pasig City Hall. Andito na nga tayo sa harap at tuloy-tuloy na nga ang pag-demolish sa lumang building na ito para tayuan ang mas moderno at mas bago na Pasig City Hall complex. Ito na ang magiging legacy project ng kasalukuyang Mayor Vico Sotto. Kung babalikan nga natin, naideklara na nga na hindi na safe itong kasalukuyan na Pasig City Hall. Ayon yan sa pagsusuri ng mga engineer at mga eksperto, kaya naman kinailangan na magtayo ng mas bago na Pasig City Hall. Napakaganda at napaka-modern ng bagong Pasig City Hall na itatayo dito. Dapat din siguro na i-modernize din ang mga elevated walkway na nakapaligid dito sa Pasig City Hall. Anyway, siguro naman kasama din yan sa project kasi hindi na babagay itong mga luma na elevated walkway sa mas bago na Pasig City Hall. ₱9.6 billion pesos nga ang budget para sa bagong Pasig City Hall. Dalawang malalaking building ay tatayo dito sa magkabilaan at yung gitna ay magiging walkway. May mga hagdanan dyan, diretso na hanggang dun sa likod sa may tower na magiging sentro na o focal point ng Pasig City Hall campus. Andito na tayo sa gilid ng City Hall. Magkakaroon na rin dito ng plaza at courtyard. So ayun guys, makikita naman natin talagang luma na yung building ng Pasig City Hall. Kailangan na talaga na i-demolish at palitan na ito ng mas bago at moderno na gusali.
Ongoing na nga sa ngayon ang demolition ng City Hall at pansamantalang lumipat muna ang ilang mga opisina ng Pasig City Hall doon sa may Bridgetown. May nirentahan silang building doon na temporary Pasig City Hall. Mamaya pupuntahan din natin yon. So finally, magkakaroon na ang mga Pasigueño ng mas moderno at bago na City Hall kapag natapos na ang proyektong ito. Luxury by design ang concept ng bagong Pasig City Hall Campus. Dinisenyo ito ng kilalang architect na si Royal Pineda ng Royal Pineda Architecture and Design. Ito na ang pinakamalaki at pinaka-ambitious na project ng Pasig City. Ang modern design ng bagong City Hall ay dominated ng glass at magkakaroon din ito ng mga vertical garden sa taas at sa baba ng building. Parang terraces inspired din ang building na itatayo dito at magkakaroon ng high ceiling sa ground floor para pumasok ang natural light sa building. Sa gabi naman magiging maliwanag ang bagong City Hall. Magkakaroon ito ng mga LED lights at magiging pasyalan na ngayong labas nito dahil magkakaroon ng plaza at courtyard. Dito pala sa likod nagsimula yung demolition. Ang dalawang building pala na itatayo dito ay magiging interconnected. Magkakaroon din ng mga modern na elevated walkway na glass covered. Magiging mas maluwag na dito sa palibot ng City Hall dahil magkakaroon ng 4-lane na kalsada para daanan ng mga sasakyan, bicycle at pedestrian. Ang ganda pala talaga ng bagong Pasig City Hall kapag natapos na. Maswerte talaga ang Pasig City. Magkakaroon din pala ng designated na bus lane at concourse area dito sa paligid ng City Hall. So ayun guys, dito sa likod dinimolish na nga itong mga luma na elevated walkway na interconnected. Ito yung dating daanan ng mga tao na papasok at palabas dito sa City Hall. Ngayon ay sarado na yung mga walkway na yan. Hindi na rin pala ito safe kaya kailangan na talaga na i-demolish na at palitan na ng bago. Isa pa pala sa magkakaroon ng transformation ang Pasig Mega Market, also known as Pasig Palengke. Major renovation din ang gagawin dito sa Pasig Mega Market. Mabuti naman at kasama pala ang Pasig Palengke sa major renovation ng City Hall.
Yung amoy, yung kalinisan, ganun pa rin. So finally, magkakaroon na rin ng transformation ang Pasig Mega Market. Magkakaroon na ng mas maluwag na mga hallway, mas malinis na rin, mas maayos na ng mga stall, at magkakaroon na rin dito ng mga food outlets. So ayan guys, ngayong 2025 napaka-traffic pa rin dito sa paligid ng palengke. Dahil nga dito umiikot yung mga sasakyan, yung mga jeep at lahat ng mga PUV dito sa may palengke. Sana magkaroon dito ng dedicated talaga na terminal. Anyway, nasabi ko nga kanina, magiging focal point na o magiging sentro habang naglalakad ka sa pinaka-walkway sa gitna ng dalawang building ng City Hall, at magkakaroon din ng transformation ang tower. Magiging tourist attraction na pala itong tower dahil magkakaroon na dyan ng viewing deck. Magiging disaster ready na rin ang bagong Pasig City Hall at magiging matibay ito laban sa mga lindol. Environment friendly din at energy efficient ang bagong Pasig City Hall. Isa pa sa magiging feature nito, ang mga parking areas ay pwede rin gamitin na evacuation areas. Napakaganda pala talaga ng bagong Pasig City Hall. Abangan natin ang transformation nito kasama na ang Pasig Mega Market. Andito na nga tayo ngayon sa may Bridgetown kung saan lumipat pansamantala ang Pasig City Hall. Ito ang building na nirentahan nila dito sa Bridgetown at dito na ngayon ang ilang mga opisina ng Pasig City Hall. Mananatili sila dito ng ilang taon hanggang sa matapos ang bagong City Hall campus. Ito yung likod ng building, yung harap nito ay nandito sa may kalsada. May parking area na rin dito na designated para sa mga bumibisita dito sa temporary Pasig City Hall. Anong masasabi nyo sa napaka-moderno na bagong Pasig City Hall Campus Project? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-share ang video ito at mag-subscribe para sa daily updates. Thank you for watching.